Kung hindi siguro pumunta dito yung papa ko, ay naku, hindi ko napuntahan ang lugar na matagal na ako dito at dito na ako nanirahan. Pero guys, first time ko nakapunta dito. Pasensya na kayo guys sa busis ko dahil sobrang paus talaga. Lagi kami namamasyal dito pero never kong naisip na pumasok dito. At every time na lagi kami pumupunta dito sa lugar na to, ay lagi naman itong close. Kaya never ako nabigyan ng chance na makapasok dito sa museum. At sa pagkakataon nga ito nakapasok ako, ay kasama ko naman ang aking itay at ang isa kong kapatid. Bago lang siyang dumating galing sa ibang bansa. Anyes, pinagtatawanan nga nila ako dahil bakit daw ngayon lang ako nakapasok sa museum. Ang tagal-tagal ko na dito nakatira sa Zamboanga. Pero yun nga, lagi kong pinapasyalan ang lugar nito pero hindi dito sa loob, doon lang talaga sa labas. Kaya ang ending is sobra ako namangha guys yung pumasok ako sa museum dito. Grabe, isang karangalan guys ang makapasok dito sa lugar na to at lalong-lalo na ay mahilig ako sa mga history. Grabe, hindi ko lubos maisip na mga ganitong mga pamamaraan yung mga sinaunang tao ay nagbibigay ng saya at kagalakan sa henerasyon natin ngayon. At para maipapaalala pa sa mga henerasyon ngayon na merong mga taong noong unang panahon na handang ibuhis ang kanilang buhay para lang hindi maagaw sa mga Kastila ang ating bansa at mga mananakop na patuloy at pilit na agawin ang ating lugar. Kaya magbigay pugay sa ating mga bayani. Habang pinagmamasdan ko ang bawat sulok ng gusaling ito para bagang nanumbalik lahat yung mga alaala. Ano kaya ang buhay nila dati? Paano kaya nila naprotektahan yung lugar natin? At sa bahaging ito ay dito mo matatagpuan yung mga naunang tao dito sa Zamboanga. And yes, marami pa rin talagang katanungan sa aking isip na bumabagabag sa aking isipan na paano kaya nila ito na pre-preserve itong mga gamit. At habang pinagmamasdan ko ang lumang damit para bagang tumatayo ang aking mga balahibo, hindi sa natatakot ako, kundi sobra akong humahanga sa mga tao handang ipaglaban ang ating bansa. Kaya sobra akong nagagalak at nakapunta ako dito sa isang museum dito sa lugar namin. Isang tahanan ng kasaysayan, kultura at mga alaala ng ating nakaraan. Dito natin makikita ang mga kwento ng ating mga ninuno, mga mahalagang pangyayari at mga likha na naghuhulma sa ating pagkatao. Sa bawat artifact dito, may kwento. Halimbawa, ang mga sinaunang kasangkapan ay nagsasalamin ng pamumuhay noon. Mula sa paraan ng kanilang pagtitinda, pagluluto hanggang sa kanilang paniniwala. Ang mga larawan at dokumento at lalong-lalo na sa gusaling ito na sobrang tagal na ay nagsisilbing salamin ng ating nakaraan, mga laban, tagumpay at mga aral na dapat nating dalhin hanggang ngayon. Sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya, mas lalo nating nauunawaan ang ating kasaysayan. Ang museo ay hindi lamang isang lugar ng pag-aaral, kundi isang paalaala na ating kasaysayan ay bahagi ng ating pagkatao. Dito natin nakikita ang ating pinagmulan at ang ating patutunguhan. Ang buong akala ko, ang buong gusaling ito ay walang laman. Yes, nagkakamali ako dahil buong gusaling ito ay naglalaman ng buong detalye at kasarinlan ng bawat Pilipino na pilit lumalaban sa mga mananakop. Pag-akyat nga namin dito ay tila bagang bumabalik ka sa nakaraan. Napawaw ako sa dami ng makalumang gamit at mga exhibit na makikita rito. Ang bawat display ay may kwento at kasaysayan na nagsisilbing tulay sa ating nakaraan. Isa sa mga pinaka-nagustuhan ko ay ang mga antigong kasangkapan at larawan na nagpapakita kung paano nabubuhay ang mga tao noong unang panahon. Nakita ko rin ang mga gamit na ginagamit nila sa araw-araw tulad ng mga palayok, armas at damit. Ito yung mga ginagamit nilang mga bomba dati at mga armas para ipaglaban tayo sa mga dayuhan. Napakasimpleng gamit pero napakalawa ang pinagmulan. Libo-libong mga buhay na siguro ang nakitil ng armas na to. Nakakamanghang pagmasdan. Isang napakagandang karanasan ng pagbisita ko dito at mas nagbibigay sa akin ng mas malawak na kaalaman at pagpapahalaga sa ating nakaraan. At ayan guys, sobra kami nabitin sa pagpasyal namin dahil sa pagpatak ng alas 5 ay magsasara na yung museum. At ayan, dito sa labas ay marami kang makikitang nagbebenta ng mga souvenirs. Sinamahan ko lang naman yung tatay at kapatid ko dito dahil kukumuha nga sila ng lisensya. At tamang-tama naman at nakadaan kami dito sa may Port Pilar. At pagkabukas ay uuwi na rin sila sa Pagadian. At dumaan din ako dito sa aking tindahan. So ayan guys, see you on my next vlog. Paalam!